At eto mga kababayan, tunghayan po natin ang katunayan na matindi talaga talamak ang nakawan sa ating bansang minamahal. Dahil booking na booking ang malalaki at kahina-hinalang mga withdrawal sa bangko ng yumaong Yusek Cabral. Bukod sa umano'y biglaang paglobo ng yaman ng yumaong si Maria Catalina Cabral mula nang maupo siya bilang DPWH Undersecretary, naitala rin daw ang pinakamalalaking bank at insurance transactions ng kanyang mga anak mula 2022 hanggang 2025. Samantala, tunghayan din po natin ang pagsisiwalat at paglalantad ng mga pangalan ng mga personalidad na nagbigay di umano ng porsyento dito kay Bernardo. Kinumpirma ni Bernardo na tumanggap siya ng tig-40 milyong piso noong 2023 at 2024 at 20 milyong piso naman noong 2025 mula kay dating District Engineer Henry Alcantara. At eto mga kababayan, dahil dito sa nangyayaring kaganapan sa Pilipinas, mga kongresista nag-aaway-away na dahil yung iba busog na busog at yung iba naman ay gutom na gutom dahil hindi sila nabibigyan. Allocated for the first district of Leyte because he is the cousin of the president, and 30 billion was given to the first district of Ilocos Norte, the son of the president, and it will not happen if they are not a political dynasty. Pero ang pinakamalaking problema natin ngayon, sila busog na busog, pero tayong mga ordinaryong Pilipino ay gutom na gutom at hirap na hirap umahon dahil sa ginagawang pagkagahaman nito ng mga kampon, ng mga demon. Pag-uusapan po natin lahat ng yan mga kababayan, maya-maya po lamang. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan po. At sabi nga, galit na galit ang mga dapuran ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, isubscribe mo na yan! At syempre, magandang araw mga banateros at mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Master Judea at tayo po ay nagbabalik para pag-usapan ng mahalagang balita na may kinalaman sa ating bansa. At sa pagkakataong ito, babalikan natin ang korupsyon sa flood control, ang tinatawag na flood control scandal. Dahil ito dapat mga kababayan ang tunay na nahihinto, ang tunay na dapat pinag-uusapan dahil ito po ang nagpapahirap sa ating bayan. Pero bago po natin pag-usapan, lahat ng yan mga kababayan, huwag kakalimutan ha na mag-subscribe sa ating YouTube channel, huwag din kakalimutan na mag-follow sa ating FB page at syempre, huwag kakalimutan mag-comment, mag-share at mag-like sa ating mga video na ina-upload. At ito na mga kababayan, unang arangkada. Ito, napansin po at nabuking ng AMLAC ang malalaking withdrawal sa mga accounts ni Cabral mismo at sa kanyang pamilya. Nabuking po ito. Ito ay patunay na matindi talaga ang korupsyon sa ating bayan at pinagtataka rin po ng AMLAC kung bakit ganon kabilis ang paglobo ng SALN o mga ari-arian ni Cabral sa loob lamang ng ilang taon, 3 taon. Mahirap yan ipaliwanag. Dahil kahit ikaw ay magbanat ng boto, kahit ikaw ay magtrabaho araw-gabi, ay hindi mo maaabot ang mga yaman na mayroon itong mga kawatan na ito. So, ibig sabihin lang yan na ang pera at yaman na kanilang pinagsasasaan ay galing sa kaban ng ating bayan. So, ito mga kababayan, booking na booking. Ang milyon-milyong insurance at bank withdrawals ni late DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral at ng kanyang mga anak. Naganap umano ang mga transaksyon mula July hanggang December 2025 o kasabay mismo ng kasagsagan ng flood control scandal. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Bukod sa umano'y biglaang paglobo ng yaman ng yumaong si Maria Catalina Cabral mula nang maupo siya bilang DPWH Undersecretary, naitala rin daw ang pinakamalalaking bank at insurance transactions ng kanyang mga anak mula 2022 hanggang 2025. Ayon yan sa investigasyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Ayon sa freeze order petition na inaprubahan ng Court of Appeals noong March 2, sinabi ng AMLAC na may indikasyon umano ng wealth preservation at intergenerational transfer ang insurance transactions na nakapangalan kay Cabral. Sa pagtatala ng AMLAC mula December 2024 hanggang October 2025, lumobo ang halaga ng iniligay na pera ng panganay na si Stephanie sa insurance policies at hinugot mula sa bank accounts na nakapangalan sa kanya.
Aabot ito sa 7 transactions na may 37.7 million pesos worth of Grabe. outflows. May 10 transactions namang naitala sa pangalan ng bunsong si Colleen na aabot sa mahigit 92 million pesos. 9 out of 10 transactions recorded noong 2024 at 2025 lang. Ayon sa AMLAC, insurance-related ang majority ng transactions ng magkapatid kung saan beneficiary sila ng kanilang ina. Naitala rin daw ang malalaking transactions sa mga panahon kung kailan, ani AMLAC, ay may substantial control si Cabral sa pondo ng DPWH projects. Hindi rin natugma ang financial profile at lawful source of income ng magkapatid sa halaga ng kanilang recorded financial transactions. Kasabay nito, 33.7 million pesos out of the 45.5 million pesos na over-the-counter withdrawals ni Cabral mula nang maupo siya bilang USEC, naitala lang din noong 2025. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na pinatawan na ng freeze order ng Court of Appeals ang assets ni Cabral. Kabilang dito ang nasa 31 bank accounts, 25 insurance policies at 6 na motor vehicles. Kasunod yan ng affidavit na inihain ni former Undersecretary Roberto Bernardo na kasalukuyang nasa Witness Protection Program ng pamahalaan. Yusek Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. Una nang sinabi ng DOJ na bagaman pumanaw na si Cabral at absuelto na siya sa kanyang criminal liability, posible pa ring maghain ng civil forfeiture cases ang gobyerno para mapreserba ang kanyang assets. Ibig sabihin nito, hindi ligtas sa accountability ang mga pag-aari ng yumaong opisyal sakaling mapatunayan na ito ay ill-gotten wealth. Ayon sa legal counsel ni Cabral, hindi sila magbibigay ng komento o kahit na anong impormasyon kaugnay ng freeze order alinsunod sa mga probisyon ng Anti-Money Laundering Act. Grabe ito mga kababayan. 32 bank accounts. At ang masama pa dito, mukhang nakinabang yung kanyang mga anak. Dahil sa pagta-transfer ng mga insurance, ang insurance kasi na yan mga kababayan, good as cash yan eh. May mga insurance na pwede mo ilagay mo dyan sa insurance, pero anytime pwede mong hugutin. Okay? Kasi may insurance din tayo kahit papaano eh. Diba? Pero isa lang. Pero ito, sangkaterba ang insurance nila, mga kababayan, na umaabot ng milyon-milyon. Ha? Maliban pa yan, dyan sa mga bank accounts na paglipat-lipat, pag-withdraw at ililipat. So ngayon, gumagawa na sila ng paraan para matanggal sa pangalan ni Cabral yung mga accounts na yan. So at ito po ay napansin ng AMLAC at mukhang wala rin silang mapapakinabangan dito dahil i-freeze nga po ito ng AMLAC. So ito, mga kababayan, isa sa patunay na talagang matindi po at talamak po ang nakawan sa Pilipinas. At isa lang po ito sa mga magnanakaw, si Cabral. Biruin mo, 130 million, 100 million. Walang hiya. Tayo nga, wala tayong milyon eh. Pero itong ng mga nagtatrabaho at naglilingkod sa atin, putang ina, limpak-limpak ang mga salapi. Tayo, nakikipagbalyahan para makasakay sa pampublikong sasakyan para pumasok sa iyong pinagtatrabahuhan. Itong mga lintik na ito, mga kababayan. Lintik, sangkaterba ang yaman. Anyway, hindi lang naman po si Cabral, mga kababayan, ang politiko na lumobo po yung mga salin sa loob ng 3 taon. Napag-usapan na natin po lahat lang yan. Sa mga vlog natin noong nakaraan, kasama po dyan si Saldico, kasama po dyan si Martin Romualdez, at yung mga tropa nila sa Kongreso na lahat ng salin nila nagsilobo. Siguro, mga kababayan, ito ay isa sa mga dapat pag-usapan nating mga Pilipino at dapat matuldukan. Sa puntong ito nga, mga kababayan, sinasabi nila na isasara na po ang investigasyon sa ICI dahil ang sabi nila ay nagawa na daw ng ICI ang kanilang layunin. Putang ina. Ang siste, bakit wala pa silang napakukulong? Wala pa nga rin nakakasuhan, 'di ba? Ng mga mastermind. So ito, mga kababayan, ay matatawag natin na lukuhan na naman. Ito nga at isinasampal na sa kanilang pagmumukha araw-araw ang mga ebidensya pero wala silang ginagawa. At ito pa ang isa sa mga magnanakaw na paulit-ulit na umaamin pero ginawa pang state witness. Walang iba kundi si Bernardo.
O ito, Nakitang nagpupunas ng luha si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo matapos tumistigo dito sa pagdinig sa Sandigan Bayan. Kaugnay ito ng kasong malversation of public funds laban kina dating Congressman Zaldico, Gerald Pacanan at iba pang opisyal ng DPWH. Habang nananatiling at large o pinaghahanap ang kongresista, dumalo naman sa paglilitis ang mga kapwa-akusado nito. Sa testimonya ni Bernardo, inamin niyang tumanggap siya ng milyon-milyong balato mula kay Zaldico na tinawag niyang token of gratitude. Natatakot din umano siyang matanggal sa pwesto kung tatanggihan ang pera dahil makapangyarihan si Ko bilang chairman ng Appropriations Committee noon. Kinumpirma ni Bernardo na tumanggap siya ng tig-40 milyong piso noong 2023 at 2024 at 20 milyong piso naman noong 2025 mula kay dating District Engineer Henry Alcantara. Sinabi umano ni Alcantara na ang porsyentong ito ay galing kay Zaldico. Bukod dito, tumanggap din daw siya ng 10 milyong piso bawat taon mula kay dating Regional Director Gerald Pacanan. Nako. Nilinaw ni Bernardo na hindi siya ang direktang kumukuha ng pera mula kay Pacanan. Ang kanya umanong driver na si Isko at aide na si Virgil Nino Garcia ang tumatanggap nito para sa kanya. nako po, mga kababayan. Ha? Ang dami po niyang pinangalanan dyan. Si Bernardo, si Pacanan, si Alcantara, si Bonoan. Pinangalanan po niya dyan. Pero nasaan yung mga tao na yon? Di ba? Nasaan yung mga tao na yan? Si Cabral, wala na. Di ba? Yung iba na pinangalanan niya. At ito, mga kababayan, ay patunay na posible na makatotohanan ang sinasabi nitong 18 Braves. Kung saan, sila yung nagdi-deliver kasi sila yung driver. So, wala po silang direkta na usapan or direkta na masasabing nagkita sila ng tunay na mga kawatan katulad ni Bernardo. Kasi si Bernardo nga mismo ang nagsabi na wala siyang direktang kaugnayan kay Zaldico dahil yung driver niya ang kumukuha ng pera para sa kanya. So, ano ibig sabihin nito? Mukhang totoo ang sinasabi nitong 18 na matatapang na dating mga sundalo. 'Di ba? So, ito mga kababayan is another proof of massive corruption in the Philippines. Pero bakit walang nananagot? Nilantad na yung mga pangalan. Ngayon nga, sinundutan pa ng tinatawag nating 18 Brave. Pero imbis na sila yung pakinggan, bakit sila pa ngayon ang gustong imbestigahan ng mga timawa? Di ba? Ang tanong, bakit kaya sila gustong imbestigahan? Di kaya dahil sa mga pangalan na binabanggit nila, yung mga binabanggit nila, yung mga tunay na mastermind, at takot lang itong mga ito na pag-usapan dahil sila ay damay dito. Di ba? Nagkakagulo na po yung buong mundo. Nagkakagulo na sa ibang bansa. Pero dito sa Pilipinas, nagkakagulo din. Dahil sa mga nakawa na yan. Dahil sa korupsyon na yan, mga kababayan. At sila nag-uunggo yan. Dahil sa tingin ko, ito ay parang nakikita ng iba, it's unfair. Yung ibang kongresista, nabibigyan, yung iba hindi. Lalo-lalo na yung mga naghihimod ng puwet ni Martin Romualdez, ni Marcos Jr., sila busog na busog. Pero, dapat lang naman talagang magalit yung ibang kongresista na hindi nabibigyan dahil sino lang ba nakikinabang? Ngayon nga, nag-aaway-aaway na sila dyan sa Kongreso, di ba? Ito, Hindi po pakinggan ba natin. ang nagre-recommenda sa Kongreso ng National Expenditures Program ay ang Pangulo? It is called the President's budget, Mr. Speaker. So but it I is don't the think President's budget. And it's a fact that 48,243,000 was allocated for the First District of Leyte because he is the cousin of the President. And 30 billion was given to the First District of Ilocos Norte, the son of the President. And it will not happen if they are not a political dynasty. Mr. Speaker, if I was not observing my Ramadan, Mr. Speaker, I could have also shout as loud as Congressman Iriso. If I may, but because if I may, I'm Mr. half past Sponsor. Ramadan, I'm prohibited, Mr. Speaker. Mr. Sponsor, Allow me first, Mr. allow me Speaker. first. May I remind the gentleman to stop, to bring down the decibels a bit. Shouting will not do us an advantage here. Let's debate in a proper way. Just a friendly reminder. Thank you. Proceed. Thank you, Mr. Speaker. Again, let me respond to my good friend and one I respect, Mr. Speaker. Very, very calmly. The President acted as the President of Republic of the Philippines, not as a cousin of the former Speaker.
former Speaker acted as the Speaker of the House of Representatives, voted by majority of the members of the House of Representatives. They have separate mandate, they have separate authority. To say the opposite is not only accusing these two gentlemen, but it is, Mr. Speaker, a very sheer example or conclusory, like one that is having a bias. Bias daw si Erice. So dito mga kababayan, halatang halata dito na inaabogado ni Adjong si Romualdez at si Marcos Jr. Pero kung titingnan natin ang fact, totoo naman yung sinasabi ni Erice. 'Di ba? Na ang may pinakamalaking allocation ay walang iba kundi si Sandro Marcos at si Martin Romualdez. So sa tingin nyo, mangyayari ho ba yan kung hindi si Marcos Jr. ang presidente ng Pilipinas? That's not going to happen. So, hindi raw makasigaw si Adjong dahil nag-o-observe siya ng Ramadan. So, wala tayong question diyan. Pero sana dito sa usaping ito, ihiwalay mo yung politika. Ihiwalay mo yung politika sa reliyon mo, di ba? You can shout, di ba? You can shout kung ikaw talaga ay matindi ang pinaglalaban mo, you can shout. But you can't deny the fact that Erice is telling the truth. Di ba? Nagsasabi lang naman si Erice ng totoo eh. So bakit ka galit na galit? So bakit mo kailangang ipagtanggol si Marcos Jr. at si Romualdez kung alam mo sa sarili mo na totoo ang sinasabi ni Erice? Pero bakit kaya nangyayari ito dyan sa Kongreso, mga kababayan? Sila nagbabangayan. Hindi kaya sila nagkakasilusan? Dahil yung iba, paldo. Yung iba, pakiramdam nila, sila ginagago. Dahil di sila binibigyan eh. Alam naman natin kung sino-sino na lang yung nakikinabang dyan. Dahil yung mga kongresista nga sa Davao, umamin na sila ay hindi nabigyan ng allocation dahil sila ay kumukontra sa pamahalaan, kumukontra sa administrasyon ni Marcos. At ang katotohanan dito, mga kababayan, kapag ikaw ay hindi ka kaalyado, lalo na kung ikaw ay nagsasalita laban kay Marcos, wala ka talagang makukuha. At itong si Erice, napapansin natin, si Erice dilawan yan. Dilawan yan. Kahit pagbalik-balik na rin natin, dilawan yan. Pero, kontra na talaga siya diyan sa mga kasamahan niya sa Kongreso sa hindi natin malaman na dahilan. Pero sa akin, dalawang bagay lang itong pinaglalaban ni Erice. Siguro, pakiramdam niya, siya ay napagkakaisahan or talagang ipinaglalaban niya yung bayan na kailangan usigin talaga yung mga kawatan. So sa mga pangyayaring ito, indikasyon ng kaguluhan, mga kababayan. At baka ito ang pagsimulan o maging dahilan ng kudita diyan sa Malacanang. Kasi ngayon, may mga bulong-bulungan na may kudita daw, may kung ano-anong paganyan-ganyan. So panoorin natin ang balita na yan. Muling lumutang ang balitang may nilulutong kudeta laban sa Administrasyong Marcos. May hamon naman si Defense Secretary Gibo Teodoro sa mga retirado opisyal na nagpapakalat nito. Live mula sa Mandaluyong, nangunguna sa balita si Brian Castillo. Brian, anong inside info mo dito sa sinasabing kudeta? Jiggy, wala raw natanggap na impormasyon ang Department of National Defense sa tinatawag na Third Force na gusto umanong pabagsakin ng gobyerno. Balikan ko lang, Jiggy, yung konteksto nito. Si Romeo Pocis, na isang retired general, ang nauna nagsabi na may plano umanong kuritami sa tinatawag na Third Force. Si Pocis, Jiggy, ay dating opisyal ng Philippine Air Force at convener din ng United People's Initiative. Ayon sa kanya, balak ng Third Force na yan na maglunsad ng mga pambobomba at assassinations. Ito raw ang gagamitin nila para kumbinsihin ang lahat na pabagsakin ng gobyerno at maglunsad ng isang civil-military junta. Pero ayon kay Defense Secretary Gibo Teodoro, walang ebidensya ang mga pahayag na yan. May hamon pa ang kalihim sa mga retiradong opisyal tulad ni Pocis. Pakinggan natin. Why don't they execute the proper affidavit and file it with the law enforcement and prosecutorial officials so it can be investigated properly? Kung meron pa naman ebidensya. So ayun, mga kababayan. So ang sabi ni Pocis, parang koditami. Koditami, so ibig sabihin, may third force na gagawa niyan na magsasagawa di umano ng mga serye ng pambombomba sa iba't ibang panig ng Pilipinas para magkaroon tayo ng tinatawag martial law, di ba? So, pamamahalaan ngayon ng mga militar ang Pilipinas at hindi natin malalaman kung ano susunod na mangyayari. Marahil, ito ay kagagawan lang din nila para hindi mapatalsik sa kapangyarihan si Marcos Jr. At itong si Gibo Teodoro naman ay nananawagan doon sa mga nagsasabi na kuditami na magbigay ng ebidensya
Anak ng tokwa, yung ebidensya ba na yan na ibibigay ko ang halimbawa, pakikinggan ninyo kung kayo mismo ay may gawa ng mga kodita-koditamin na yan. Oo. So, ganyan po ang nangyayari sa atin, mga kababayan. Tayo ay binubulag, tayo ay pinaglololoko, na magkakaroon, kunyari, ng mga kaguluhan, tapos ibibintang sa mga kritiko nila na ito ang gumagawa ng kaguluhan, pero yung koditamin na tinatawag nitong si Pokis, sila-sila lang ang may gawa. Kumbaga, yung mga nasa gobyerno lang ang may gawa. Kung pagbabasehan natin yung sinasabi ni General Pokis na koditami. So, lulukohin na naman tayo na kunyari, maraming gulo para makapagdeklara sila ng martial law. So, military junta. Hindi po nagkakaiba yan sa martial law, mga kababayan, kasi military pa rin ang magpapatupad ng batas. Hindi ho ba? So, ito ang malaking problema sa Pilipinas. Yung alam na nila na wala silang magagawa, hindi nila kayang solusyonan ang mga problema ng ating bansa, pero ayaw talaga nilang bitawan. Kasi nga, gusto nila laging nasa kapangyarihan. Gusto atang gayahin yung ama, di ba? Kung saan, 21 years na namuno sa Pilipinas. So, noong nakaraan, mga kababayan, nakita naman ho natin, no, na hindi sila nagbigay ng impormasyon na may banta sa kaligtasan ng Malacanang o kaligtasan ng mga nasa Malacanang. Pero nakita natin noong nakaraan kung gaano na naman kahigpit ang seguridad sa Malacanang. Nakalatag na naman yung mga razor wire, madami na namang mga pulis na nagbabantay. So, mukhang kung iisipin natin, baka totoo ang sinasabi ni Pokis na koditami. Diba? Na kunyari, may kaguluhan. Kunyari, magkakaroon tayo ng military o junta. Diba? Pero ang totoo dyan, sila na naman may pakana. Kung totoo nga ito mga kababayan. Kasi, ang sabi ni Gibo, wala daw banta, wala daw ganun. Kayo ba naniniwala? Ang sabi naman ni Claire Castro, ito daw ginagawa ng PNP dyan sa tapat ng Malacanang, kung saan nakalatag na naman yung mga barikada, ito daw ay exercise. Walang hiya. Naniniwala ba kayo dito? Exercise sa harap ng Malacanang. Kalokohan yan. Gagawa ka ng exercise doon sa mga limlim na lugar, doon sa mga sa tabi ng dagat, dahil dyan manggagaling sa may airport, kasi dyan magagaling sa mga puerto, kasi dyan manggagaling yung mga rebelde kung halimbawa man may gagawa ng kabulastugan. Hindi ho ba? Ang tawag dyan paghahanda sa kaligtasan ng kawatan, di ba? Dahil baka mangyari ang nangyari sa ibang bansa kung saan pinalabas sa kanilang mga palasyo yung mga leader na kawatan, di ba? Tayo ayaw natin ng mga ganyang kaguluhan. Magulo po yan at saka inhuman, di ba? Tayo mga Katoliko, hindi natin gugustuhin mangyari yan. Pero wala tayong magagawa. Kung yung taong bayan ay sobrang galit na at hindi na makapagpasensya sa ginagawang pambabalasuba sa ating bansang Pilipinas at sa kaban ng ating bayan. Hindi ba? So, alam niyo kung sino kawawa dito? Ang kawawa dito tayo. Dahil tayo, wala tayong ninakaw. Di ba? Wala tayong pera katulad kalaki ng mga pera meron sila. Di ba? Wala tayong pambili ng bahay sa ibang bansa. Sila, yung mga kawatan na yan, pagka nagkagulo sa Pilipinas, lilipad yan. Aalis ng Pilipinas yan, manonood lang ng telebisyon habang tayo nagkakamatayan dito sa Pilipinas. Sila mga ligtas. Di ba? Tayo kawawa. Wala tayong pera. Tulad ng pera na meron sila. Dahil nga dyan, hirap na hirap nga tayong tustusan ng ating mga pangangailangan na sa panahon na to na nagtataasan na naman ang mga bilihin at mga pangunahing pangangailangan. Dahil yung inaasahan natin na tutulong sa atin, sila pala mismo ang mga kawatan. Diba? Nakikita natin yan sa history ng Pilipinas. Diba? Napilit nilang binubura, pero hindi naman sila gumagawa ng tama. At hindi po natin may kakahila ang katotohanan. Ito, pakinggan natin kung sino talaga ang tunay na kawawa dito. Mga kapatid, balikan natin ang presyo ng mga produktong petrolyo sa nakalipas na dekada. Pagpasok ng 2016 sa panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, naglalaro lang noon sa 37 pesos ang litro ng gasolina at nasa 18 pesos naman ang litro ng diesel. Mura noon dahil sobra-sobra ang pandaigdigan supply. Pagpasok ng 2020, nagkaroon ng pandemya. Kasabay ng pagtigil ng mundo, bumaba rin ang demand sa petrolyo kaya sumobrang supply. Nasa 32 pesos ang litro ng gasolina at 27 pesos naman ang litro ng diesel. Hunyo noong 2022, sumiklab ang gera ng Russia at Ukraine. Dahil ikatlong pinakamalaking oil producer ang Russia, nagkaroon ng pangamba na kukulangin ng supply at sumipa ang presyo ng langis. Umabot noon sa halos 100 pesos ang litro ng gasolina at diesel.
At ngayong 2026, sumiklab naman ang gera ng Iran at Israel at Amerika. Lumaganap ang tensyon sa gitnang silangan na pangunahing pinagkukunan ng langis sa buong mundo. Ngayon, pumalo na sa higit 100 ang litro ng diesel na siyang pinakamataas sa kasaysayan. Walang hiya. First time in the history of the Philippines, mga kababayan, na umabot ng lagpas 100 ang presyo ng diesel. Yung sibuyas, lumagpas din, di ba? First time din nangyari yun. First time na nangyari. At sa panahon yan, ni Marcos Jr. Mga kababayan dito sa Pilipinas, marami tayong oil reserves diyan sa Ligwasan, Mars. So, ang hindi ko nga maintindihan kung bakit hindi natin pinapakinabangan yung sarili nating natural reserves, oil reserves. Sa bagay, kapag yan nga ang ginawa natin, magtatayo pa tayo ng planta, gagastos pa tayo, magtatayo pa tayo ng mina and all that, gagastos ang gobyerno. Hindi katulad, pagka mag-aangkat ka ng petrolyo, automatic pera na eh. Maglalabas ka lang ng pera, di ba? Pera ng gobyerno, di ba? Para paratingin ang mga petrolyo sa Pilipinas, na po pwede naman sanang gawin. Na dito sa Pilipinas ay mabubuhay tayo sa sarili nating langis, pero bakit hindi nila ginagawa? Walang pera dyan eh. Gagastos pa nga ang gobyerno dyan eh. Hindi katulad dito mga export, mga import na ito, na maglalabas ka lang ng pera, darating ang langis, i-hoard mo lang, patataasin mo ang presyo, putang ina. Doble-doble na ang kita ng mga demonyo. Hindi ho ba? So, ito ang problema natin sa Pilipinas. Kaya dapat magkaroon tayo ng leader na tunay na magmamahal sa ating bayan. Hindi yung kunya-kunyarian na pagmamahal, pero nasa likod pala ng pagmamahal na yan, ang mga Pilipino, yung Pilipinas, yung kaban ng bayan, ninanakaw. Diba? Ibalik natin sa matino ang pamumuno ng Pilipinas. Diba? Malapit na naman ang eleksyon. Baka magtanga-tangahan na naman tayo. Diba? Baka magtanga-tangahan na naman kayo. Kung may mangyayari mga eleksyon, gamitin na po yung utak ninyo. Iboto ninyo yung mapagmahal sa Pilipino, mapagmahal sa bansa, mga kalikasan, mga bansa, at yung nagpapahalaga sa pamilyang Pilipino. Hindi yung ninanakawan tayo. Diba? So mga kababayan, kung meron kayong komento dito sa napag-usapan natin, i-comment nyo dyan sa comment section. Pag-usapan po natin yan sa ating susunod na talakayan. And once again, my name is Master Juday saying thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magkita-kita po tayo muli, mga kababayan.